all of His mercy, and all of His love. And the pen of the writer could write every day. Even this world could never contain how I've been blessed. Warm in the winter, flowers in spring, laughter at summer, the changing of leaves, food on my table, and a good place to sleep, clothes on my back, and shoes on my feet. I have been blessed. I have been blessed. God's so good to me. Precious are His thoughts of you and me. No way I could count them. There's not enough time. So I just thank Him for being so kind. God has been good, so good. I have been blessed. That will raise a voice that can talk, hands that can touch, and legs that can walk, ears that can listen, eyes that can see. I've got to praise Him as long as I breathe. I have been blessed. Shoulder to lean on when I am down, a rock where He leads me when I'm overwhelmed, the place where He hides me under His wings. It's not just a song, He's the reason I sing. I have been blessed. I have been blessed. God's so good to me. Precious are His thoughts of you and me. No way I could count them. There's not enough time. So I'll just thank Him for being so kind. God has been good, so good. I have been blessed. God has been good, so good. I have been blessed. Amen. Thank you, ladies, sa inyong special. Kung na-bless mo, say amen. Amen. Bless po ko do sa inyong gikanta. O karong gabi na ako'y hangyo sa inyong tanan, palihog ta sa pagtindog balik. O atong abrihan ng atong mga Biblia dinhi sa Matthew chapter 5. Magbasa ta og isa ka verse. Matthew chapter 5. Sa verse number 16, no? Matthew chapter 5 and verse number 16. Kung nana mo diha, say amen. Ang pulong sa Ginoo nagingon din sa ato, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Magampo kitang Dios magpanalangin sa iyahang pulong karong gabi. Father in heaven, we thank you for tonight. Thank you, Lord, for your people that are here despite of the rain. Salamat, Lord, sa ilang faithfulness, and I pray ko mag-bless sa ilahan. Lord, salamat po sa privilege nga makasimba mi sa imo.
sa espiritu ug sa kamatuoran. Ug salamat Ginoo sa imong giandang nga mensahe. Gamita kini Ginoo to encourage us, Lord God. Tabangi ko Ginoo sa pagwali karong gabi, tagay ko kaalam ug puna ako sa balaan nga espiritu. Lord, I acknowledge my weakness. Lord, wala ko'y mabuhat kung wala ka. Lord, I pray, gamit ako Ginoo ug puna ako. Tagay ko kaalam Ginoo, tagay ko kaisog nga iwali ang kamatuoran. Lord, kining tanan among ginaampo ginapasalamatan. In Jesus name, amen. Salamat po din na mo maglingkod. Ang atong mensahe karong gabi mga igsoon is being a blessing to the lost people. Being a blessing to the lost. Now, nay usa ka tigbantay ba no sa parola. No, lighthouse keeper ba? Nga nagpuyo siya sa batuon nga baybayon. Ang iyang trabaho mao ang pagsiguro nga ang kahayag magpabilin, no? Magpabilin siya nga nagasiga. Mao ni trabaho sa lighthouse keeper. Aron iyang magiyahan og matabangan ang mga barko gikan sa peligro. Ug aron maluwas no ang mga barko mga igsoon nga moagi diha sa dagat gikan sa mga kuyaw nga mga panghitabo. Na usa ka gabi namatikdan sa kaning lighthouse keeper nga nay usa ka makalilisa nga bagyo nga moabot. Ang mga balod kusog na kaayo ug ang hangin nag-uwang siya ug gusto gyud niya gub-on ang katong lighthouse. Katong gabi una nakadungog siya kusog kayo nga bangga ba. Naaday usa ka barko nga nabangga sa mga bato. Sa walay pagdaduha, gikuha sa lighthouse keeper ang iyang parol o ang iyang suga ug midagan siya paingon ngadto sa baybayon. Nakita niya ang daghan kay mga tao nga gusto makasurvive no gikan sa kaning kusog nga hangin o kusog nga balod mga igsoon. Mga tao nga nagkupot ug naggunit sa mga nabuak nga mga piraso sa barko. Nabisan kusog na kayo ang unos, giisa-isa niya bira ang katong mga tao aron luwason sila gikan sa bagyo. Pagkasunod buntag, usa sa mga tao nga na-rescue ning sulti siya. Kundili pa tungod sa inyong kahayag o sa inyong tabang nangamatay na jud unta mi. Gingon niya mga higala, if it had not been for your light and your help, we would have perished. Unsa may application ani para sa ato? Well, as Christians, we are like that lighthouse keeper. Ang kalibutan may higala, no? The world is in a storm of sin and many people are lost. Many people are struggling and drowning in hopelessness. Kita sa mga Kristohanon, we have the light of Jesus Christ. And it is our responsibility to shine it brightly. Whether through our testimony, our love, our prayers, or sharing the gospel, pwede ta makatabang mga higala sa mga tao nga dili paluwas. Nga ma-rescue nato sila gikan sa kakuyaw, sa sala, o pwede nato sila madala diha kang Kristo. Amen? O ma-safety ang ilahang kalag mga igsoon. As Christians, we are called to be a light in this dark world. Ang pulong sa Dios nag-ingon sa ato mga higala in Matthew chapter 5 in verse number 14, ye are the light of the world. A city that is set on an hill cannot be hid. Daghan kaayog mga tao diri sa atong palibot mga igsoon nga nangawala pa sila. No? O dili pa sila luwas. Who are searching for hope and purpose and searching for salvation. Si Jesucristo, mga igsoon, nagtawag siya kanato to be His hands and His feet. Nga kita isip mga ambassador ni Kristo, ipakita nato sa mga tao ang iyang gugma sa mga uban nga mga tao na wala pa makaila sa iya. Amen? Karong gabi, tanaw nato at how we can be a blessing to lost people. O paano nato sila ma-point ba diha kang Jesucristo? Because that is our job as mga kakauhan sa Dios. So paano man ta mahimo nga panalangin para sa mga tao nga wala pa nakaila sa Ginoo? Una sa tanan may gala, let me share with you tonight pipila ka mga butang. Ang una may gala, to be a blessing to the lost people. It is very important nga kita sa mga Kristohanon, we must live a Christ-like life. No?
live a Christ-like life. Atong basahon diri sa Titus chapter 2, verse 7 and 8. Gikan diri sa Titus chapter 2, verse 7 and verse 8. Mabasa nato diri nga nag-ingon ang pulong sa Dios sa atua in verse number 7, in all things showing thyself a pattern of good works, in doctrine showing uncorruptness, gravity, sincerity. Verse 8, sound speech that cannot be condemned, that he that is of the contrary part may be ashamed, having no evil thing to say of you. Basahon ako sa Bisaya, nagingon din ang pulong sa Dios diha sa tanang mga butang magapakita sa imong kaugalingon nga sumbanan sa maayong mga buhat. Amen? Kadunggan ba ninyo sa gingon sa pulong sa Dios? We as Christians kinahanglan no nga unsa ta? Sumbanan ta, no? Pattern ta mahigala sa mga maayo nga mga buhat. Amen? Diha sa pagtulunan nagapakita kita sa pagkadili madunuton, pagkamaugdang, pagkamatinud-anon, maayo nga sinultihan, nga dili mahukban sa silot, aron siya nga iya sa sukwahi nga bahin maulawan, nga walay daotang butang nga ikasulti mahitungod kanato. Amen. So we learn that our action speaks louder than words. You know what? People are watching how we live. Busa, we must be careful, no? How we act. Because there are people who are watching us. Kung atong ipakita sa Jesus sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi, if we reflect Jesus in our daily lives, kay balo ba mo mga igsoon nga kining atong testimony mao ni makadani sa mga uban diha kang Kristo. Amen. That's why igala no ako gawali ko sa inyo og isog mahitungod sa kining pagkinabuhi no sama kang Hesukristo. Kay dako kayo ni nga butang sa kinabuhi sa mga unsaved nga tao. Kay unsaon nila pagtuo sa ato kung dili nila makita sa ato ang kinabuhi. Nga kita nagkinabuhi ta sama sa Ginoo. Amen. Again, sama sa gingon sa atong Ginoo Hesukristo, kita ang kahayag diri sa kalibutan. Amen. So another thing po, be honest and kind. No, magmatinuoron kita. And be kind, magbinuotan ta. Amen. Sa bisag kinsa atubangan sa mga unsaved nga tao. Importante mga igsoon nga atubangan sa mga unsaved nga mga tao, makita nila nga kita mainobsanon ta. Dili ta mga hanginon, mga mapahitason. If we are blessed, dili nato gamiton ang mga panalangin para manghambog ta, pero gamiton nato siya aron no mo serbisyo ta og makatabang ta. Amen. There's nothing mga igsoon nga ipanghambog nato. You know what? When you look at the world, it is full of deception and selfishness. So kita maglahi ta, dili ta muawat sa kalibutan. Kay daghan kayo mga igsoon sa kalibutan, mga tao nga iyaning kalibutanan ni nga mga selfish sila. Mga malimbungon sila. Kita sa mga Kristohanon dapat ilado ta sa integridad nato og sa atuang compassion. Amen. Another thing po, isip nga kita makinabuhita sama kang Kristo, dapat makita pud ang atuang kalipay o kalinaw. Joy and peace. Amen? Show joy and peace. So kung ang imong pangalan, Joy, lamang na kaya, di ba Joy? No? Kay pangalan pa lang, Joy na. So dapat makita sa atong kinabuhi nga malipayon jud ta. Amen? Kung sa atong pangalan, mo reflect ang atong kinabuhi. When people see, paminaw mo may galam, yan ang importante makita ang kalipay, din sa atog ang kalinaw. Ha? To kay kung makita manggod sa mga tao, ang ato ang kalinaw, ang kalipay, na sa ato diha kang Kristo, gusto sila mahibalo, unsay source sa ato ang kusog. Amen? Gusto sila mahibalo. Mag-craving sila. No? Mangita sila, mangutana sila sa ato. What is your secret? Why is it that you are happy always? Ngano man nga peaceful gihapon ang inyong pabuyo? I know your life is not perfect.
Aware ko na namoy mga problema, pero makita na ako, malipayon mo, o malinawon gihapon mo. Amen? Dapat makita na sa mga unbelievers, mga igsoon. Kaya kung dili nila makita sa atong kinabuhi, may gala, ang joy and peace, there's no reason for them to believe us. Walay rason nga mutuo sila sa ato. Kay mao man ni ang ginapangita sa kalibutan, God. You know, the world is full of troubles. Kasamok ba? So people are searching for peace and joy. Higala paminaw, dapat nga makita nila na sa kinabuhi sa mga Kristohanon. Dapat makita, no, diri sa atong lugar, makita na sa mga unbeliever sa ato ang kinabuhi. Amen? You know what? Ang mga member dira sa North Davao Baptist Church, happy sila nga mga tao. Malipayon sila. Magsimba sila, kuan kayo sila. Dasig kayo. Naagyud ba no? Makita gyud ba, masaksihan nila ang kalipay ug ang kalinaw. Igsoon importante nga sa atong kinabuhi, isip mga katawan sa Dios, it is very important to live a Christ-like life. Because, you know, the moment nga dili ta magkinabuhi sama kang Kristo, diha magsugod ang mga kasamok sa atong kinabuhi. Magsugod siya, no? Manggawas siya. Ug mao na mga higala dili na tatuuhan sa mga tao. Amen. So, una sa tanan, to be a blessing to the lost people, live a Christ-like life. Igaduha. To be a blessing, you know, para sa mga tao nga dili paluwas ug wala pa nakaila kang Kristo, pray for the lost. Mag-ampo ta sa ila. Amen. Kay mao man ni ang sugo ni Kristo igsoon. Sa 1 Timothy chapter 2, basahon nato sa bersikulo 1 hangtod bersikulo 4. Nagingon ang pulong sa Ginoo diri sa ato, I exhort therefore that first of all, supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks, tanawan sunod, be made for all men. Amen? Buhaton ko nini sa tanang mga tao. Versikulo 2, for kings and for all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior. What is that? Who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Amen? So for, you know what, para ma-save ang mga kalag, mga igsoon, we need to pray for them. We need to pray for them. Pray for specific people. Paghimo mong listahan sa mga lost friends ninyo, sa mga lost family members ninyo, o sa mga lost co-workers ninyo. Unya, i-lift up sila sa imuhang mga pag-ampo. Amen? So, ilista ninyo ilang mga pangalan. Kung kinsa na sila mga higala. Kaya nag-ingon man ang Bible mga igsoon, let your request be made known unto God. Amen? So kung tinuod, na burden jud ka sa imuhang mga kauban sa trabaho, the burden ka sa ilahang spiritual condition, the burden ka sa spiritual condition sa usa sa mga member sa imong family, like for example, sa inyo Kuya Boy, si Koy, ingon na, isulat yun ninyo na, no, sa inyong kuan ninyo, prayer notebook ninyo, unya, i-lift up ang ilang pangalan sa inyong mga pag-ampo. Maybe na kay mga friends, mga igsoon, no, nga burden ka sa ilaha ba? You need to to write them in your note, mga igsoon. And when you pray, make mention of their names to God. Amen? And then pray for divine opportunities. Don't just pray for specific people, but pray for divine opportunities. Hangyo ang Dios sa pag-abri sa mga pultahan, no? Aron ipaambit ang ebanghelyo ni adtong anaa sa imong palibot. Amen. So ask God to open doors. Kayo sa ino, dili ta mag-ampo, dili abrihan sa Ginoo, dili mabrihan ang pultahan ba? Meaning ang opportunity. O sa ino, natay gusto sang yawan, when we go to their house, sarado. Walay tao, maybe busy sila. Or naa sila yung mga appointment, mga igsoon. Dili ta makahigayon o kanang sangyaw sa ilaha. So we need to pray for divine opportunities. And then ikatulo, pray for their hearts to be softened. Pray for their hearts to be softened. Mag-ampo ta nga ilang kasing-kasing muhumok. Ano man may ison, sultihan ta mo. Ang kasing-kasing sa tao gahi. Hello? Diba? Ibalo ba mo? Only the Holy Spirit can convict
their hearts and draw them to Christ. Ang balang espiritu lang ang makakonvict sa ilaha. Dili kita. We have no power to convict them. Okay? Our job is to share them the gospel, diba? Pero ang mo convict sa ilang kasing-kasing o ang modala sa ilaha diha kang Hesukristo mao ang balang espiritu. So importante to be a blessing to the lost people, pray for the lost. Ikatulo. Amen? Ikatulo mga igala, unsa gani ang una, how to become a blessing to the lost people. Live a Christ-like life. Be honest and kind. Amen? Show your joy and peace. Okay? And then, pray for the lost. Ikaduha. Pray for specific people. Pray for divine opportunities. And pray for the hearts of the people to be softened, mahumok. You know what? Wala ta kay balo, pero ang bitaw ninyo, no? Basin. Giampuan ka. Mao nang ning humok imong kasing-kasing. Mao na nga dali lang ka ba no, ning dawat sa Ginoo. Kay base na giampo nimo ba sa una. Amen. Before ka nga bisitahan ni pastor o nasangyawan sa pastor, naigaampo nimo ba? Wala ka kaila kung kinsa pero base na amen. Mata kay balo. Ikatulo mga igsoon, kani ikatulo o kani ako ang encourage sa iyong tanan. Share the gospel boldly. Share the gospel boldly. Kasabot pa mo ang word boldly? Unsa man na siya? Kaiso. Romans chapter 1 verse 16. Magbasa tayo sa verse. Ang pulong sa Dios nagingon diri sa ato mga igala. Romans chapter 1 verse 16. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greeks. Preach the word of God boldly. Amen? Preach the gospel of Jesus Christ boldly. Ayaw ikaulaw. Ayaw ikaulaw. Amen? Ayaw kaulaw. So on. Preach the gospel boldly. Speak the truth in love. You know what? Kung maghiskot ka sa kamaturan, speak it with love. Amen. Don't just tell the people about the truth, but when you tell them the truth, dapat na ay inubanan nga gugma. Kay kung walay kauban nga gugma igsoon, dili na mo epekto diha sa ilaha. Kaya ang pulong sa Dios nagingon biano sa sa Jude verse number 22, of some have compassion, making a difference. Amen. So dapat nga kumo-share ta, mabati gyud sa mga tao nga nag-share ta sa ila because we love them. We really want them to know the truth. Amen. We really want them to get saved. Higala pagka na makita, mabati sa mga unbeliever, who knows? Basin ma-save siya mga igsoon. Ikaduha no, ngayon encourage ako sa iyong tanan. Okay, under aning share the gospel boldly, use your testimony. Gamita ang inyong testimony. I-share sa mga tao how Jesus changed your life. Amen? Dili ba si Jesus ang nagbago sa atong kinabuhi? Dili ba? How did he change your life? Okay? You know what? Personal stories are powerful tools in evangelism. I-share ang imong kuan, ang imong salvation experience mga higala. Okay? And then ikatulo, give out gospel tracts and Bibles. So, yun ay mga yung Bible mga higala nyo. Just ask me and then maghatag ta sa ilang mga igsoon. We have lots of gospel tracts right here. Pwede ka maghatag og mga gospel tracts sa mga tao. Because, paminaw mo, a simple Bible verse or booklet can plant a seed that leads to salvation. Ikaupat mga igsoon. O kani ang second to the last. Okay, how to become a blessing to the lost people. Ikatulo no, share the gospel boldly. Ikaupat, show acts of love and service. Show, pakita og kanang buhat sa gugma og serbisyo. Galatians chapter 6 verse 9 and 10. Basahon nato kadali.
Ang pulong sa Dios naging sa ato dinhi. And let us not be weary in well-doing. For in due season we shall reap if we faint not. Verse 10. As we have therefore, unsay sunod nga pulong? Opportunity. Unsay buhaton nato? Let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. So, show acts of love, no? You know what? If you are blessed by God, okay? Either financially or materially, okay? Kung manubra, kung naisobra nga panalangin diya sa imuha, no? I encourage you, help those in need. Okay? Serve the lost by meeting practical needs. Amen? Usay ba no, kinahanglan mo nato ni siya buhaton para nga makasangyaw ta sa ilaha. Kung natay extra, di ba, naipobre dira, nya wa sila gikaon, bisan you know what, kanang ginagmay lang sa kakilo nga bugas, sardinas, or itlog, unom ka buok. Amen? Hatag nimo. You know what? Pag mubuhat ka na, maminaw ng tao sa imuha. Wa man ay rason nga di maminaw sa imuha kay na makagihatag sa ilaha. Amen? So ang imuhang serbisyo sa ilaha may gala by meeting their physical needs, no? Nagkuan sa ilaha, nag-force sa ilaha nga maminaw sila sa imuhang i-share sa ilaha. Kay kana pamatuod gyud mga igsoon, gipakita nimo dito sa ilaha nga kaning imuhang na-experience karon, tinuod yun ni. Amen? Tinuod yun ni. Genuine yun ang faith nimo mga igsoon. So help those in need. Ikaduha, be a good neighbor. Be a good neighbor. Show kindness to those around you. Amen? Even when they do not deserve it. You know what? Ang inyong mga silingan, dili man na-deserve sa inyong kwan mga igsoon, kamaayo, o sa inyong gugma. But anyway, kinahanglan nga ipakita nato ang atoang kamaayo ato ang gugma sa ila because si Jesus Christ nagtudlo man gud sa atoa to love our neighbor as we love ourselves. Amen? Amen? Then ikatulo mga higala kanipod, forgive and love unconditionally. Pagpasaylo o paghigugma nga walay kondisyon. Okay? Pagpasaylo o paghigugma nga walay kondisyon. Ipakita ang gugma ni Kristo pinagi sa pagpasaylo sa uban o paghigugma kanila sama sa iyang gibuhat. Amen. Reflect the love of Christ by forgiving others and loving them as He does. Always kita magbuhat og maayo ba tubangan sa mga unbelievers. That's how we become a blessing to them. Amen. Unya ang katapusan o ang katapusan nato nga punto, let's review our points. How to become a blessing to the lost people. Una sa tanan, live a Christ-like life. Ikaduha, pray for the lost. Ikatulo, share the gospel boldly. Ikaapat, show acts of love and service. Ikalima, invite them to church. Invite them to church. Hebrews 10:25 says, not forsaking, basaw na to ni? Hebrews 10:25 says, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. All right. So, unsay buhaton ako pastor, isip Kristohanon. Paano ko mahimo nga blessing sa ilaha? Offer to bring them to church. Mo-offer ka sa ilaha. Uban sa ako karong Sunday, magsimba ko. Amen? Offer them. Many people will never come unless gi-invite sila. Okay? So, musulay jud ka og invite. Higala paminaw, walay bayad ang pag-invite. Pero kung sulayan nimo mag-invite, you know what? Sulayan nimo mag-invite og mga tao, base nigsuon no, makajakpat ka, makadala ka pa og kalag diri sa simbahan. Amen? Na dili tanang giimbita nimo, okay? Mo simba. Pero I assure you mga igsoon na agyoy madala nimo sa simbahan. Basta mo sulay ka og invite. Offer to bring them to church. And then ikaduha, introduce them to other believers. You know what? When you have a visitor, okay, sit with them. And then
ipailaila ang imong bisita sa mga kauban nimo diri sa simbahan. Okay? Ipailaila siya. Kung na ako'y bisita, paila, oy kaniday son kaniday si Juan mao ni si Emerson. Ipailaila. Shake their hands. Aron nga unsa man magbati sila nga welcome sila. Og part sila sa atoang simbahan. Amen. And then ikatulo mga igsoon, follow up and encourage. Follow up and encourage. You know what? Kung nabitaw ka ng bisita, nakibisita, keep checking on them. Answer their question. Kung nasa sila yung mga pangutana, tubagay lang mga pangutana. And encourage their faith journey. Alright? Higala paminaw. Dili nato madala ang tao diha sa Ginoo kung ang ato ang buhaton lang ang usa lang kabutang. Kinahanglan mga higala nga gawas nga mo-offer ta sila nga muban sila sa ato sa church, gawas nga kung nara sila sa church ato silang i-introduce sa atong mga mga kaigsuonan diri sa atong simbahan, we must check on them. Human sa simba no, follow them up. Keep checking on them. Kung na sila yung mga pangutana sa imo sa Bible, tubaga ang ilang mga pangutana. Amen. Unya, dasiga sila. Dasiga sila kanunay. You know, have a time to visit with them at least once or twice a week mga igsoon. Amen? Aron nga matabangan ninyo sila sa ilahang faith journey. You know what? In closing mga igsoon, the greatest way to be a blessing to lost people is to point them to Jesus Christ. Amen? Live a life that reflects His love. Pag-ampo mo sa mga unsaved, i-share ninyo ang maayong balita nga may kaisog, serve others, and invite them into the family of God. Amen ba? Are you still listening? You know, nayo sa kalalaki nga gingan lang si James. You know, James lived a rough life. Nagtubo siya, nagdako siya mga higala sa broken home. He struggled with addiction. Unya, wala siya interest sa Ginoo. He often mocked, ginayigayigaan niya ang mga Kristohanon. And nagunaw-na siya nga ang kaning church is, usik-usik lang sa oras. One day, ang iyang kauban sa trabaho, nagingan lang si Mike. Okay? Nag-invite siya sa church. At first, mga igsoon, ning balibad si James. Pero si Mike, wala siya ding give up kay James. You know what? He continued to be kind. Nagpadayon siya mga igsoon og ampo para sa iya. Og nagpadayon siya pakita sa gugma ni Kristo pinaagi sa iyahang mga buhat. Usa ka Domingo mga igsoon, after pila ka months of invitation, si James ning sugot nga mobisita dito sa ilahang simbahan. Aron nga muundang na ug muhunong na si muhunong na si Mike o kanang invite sa iya ha. Kay gisamuka naman siya sige balik-balik og kanang imbita ba. Katong adlaw nga nagsimba siya, the sermon spoke directly to James' heart. Nakadungog siya mahitungod sa gugma sa Dios, nakadungog siya mahitungod sa pasaylo, and the hope, ang paglaom ba no nga makaplagan lang diha kang Hesukristo. Na-realize mga igsoon ni James that all his life, he had been running from the very thing he needed most. Sa diha nga ang pastor naghatag siya mga igsoon og invitation. At first, si James nag-hesitate siya. But then, he walked forward. I-surrender niya, iyang kinabuhi niya kang Kristo. Karon kay balo ba mo? This is a true to life story. Si James is a faithful Christian. He is now serving in his church. O karon may igsoon, nagatabang na siya og mga uban nga mga tao nga nag-struggle sama niya kaniadto. Ano na bago ang kinabuhi ni James? All because of one man. Kagingan lang si Mike, who refused to stop praying, loving, and inviting him.
You know what? Naku isulti sa iyong tanan, never underestimate the power of a simple act. What is that, Pastor? An invitation, a prayer, or an act of kindness. Kay wa ka kay balo mga igsoon. You never know how God might use you to change someone's life for eternity. Ang gisulat ni Pablo, and let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Amen? You see, who in your life, ang akong pangutana before ta magampo, who in your life nga nanginahanglan anang invitation? Who in your life needs that invitation? Who in your life needs that act of love? Or who in your life needs that persistent prayer? Igsoon, my brothers and sisters, be the one who leads them to Jesus. Amen? Unta ikaw magpagamit ka sa Ginoo. Unta ikaw musulti, Lord, na ako dinhi, I am your instrument, I will be the one na magdala ana nga tao sa imuha. Amen? Dako na to mga ulip, yung na to mga mata. Ang akong isulti lang sa iyong tanan mga igala, be a blessing to the lost people. You can be a blessing to the lost people. Wabot ang panahon kung kana ba bitaw ang unbeliever karon, maluwas na siya niya, mabag-og yun na iyang kinabuhi. Someday, ang usag yun kabutang nga di niya malimtan, ikaw, kanang imuhang gipakita nga buhat sa gugma. Kay wajog ka ning give up sa iya, igsoon. Tungod nimo, gigamit ka sa Dios para mabag-o iyang kinabuhi. Hangtod moabot na siya dito sa langit, dili kaniya kalimtan. Pasalamatan jud kaniya sa Ginoo. Father in heaven, salamat sa imong pulong. Salamat Lord sa simple word of encouragement nga imong gihatag sa amo. I pray Lord, tabangi kami nga mahimo kami nga blessing sa mga lost people. Please Father, move the invitation. Speak to your people. I pray this in Jesus name. Manindog ta? Unya, mag-pray ta kadali no diri sa altar. Mag-ampot ta, Lord, make me a blessing to the lost people. Himuha ko nga panalangin sa mga lost people, Ginoo. Lord, himuha ko sama ni Mike, who never gives up, who never give up, nga wala ning give up sa pag-ampo kay James, wala naghunong sa pagpakita sa gugma diya sa iyang kinabuhi, ug wala naghunong sa pag-imbita sa iya. Karon nabag-og ang kinabuhi ni James. Tungod kay Mike, higala pwede po ka mahimong galamiton sa Ginoo. You can be a blessing to someone, higala. Tonight, pag-ampo sa Ginoo, kaya kanang imong kinabuhi, mapuslan ka na. Wa ka kay balo mahigala, no? Wa kay balo. Kung maunsa ang tao tungod nimo, kay ikaw nagpagamit ka sa Ginoo. Why don't you come to the altar and pray tonight? Lord, tabangi ko nga mahimo usama ni Mike. Na Lord, nahimo siyang panalangin dito kay James. Be a blessing. Pray nga mahimo kang blessing sa mga unsaved na tao. So, na mahimo kang instrumento sa ilang pinagi diya sa imuha o diha sa imuha, makita nilang gugma ni Kristo, makita nila o makaila sila sa ilang panluluwas. Karon nga gabi may son, basing gusto ka magampo, step out, pwede ka mag-anhi diri sa altar karon, pwede ka mag-spend time